Sa previous episode, ang bida nating si Ara ay nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga bully, kung saan may kakaibang trip ang mga tao dito at laganap din sa school ang pagre-recruit para isali sa mga gang. Hayag sa school na ito ang away sa bawat malalakas na miyembro ng gang, para ipakita kung sino ang malakas kaso ang bida nating si Ara ay nagkaroon ng di malilimutang sandali, na kung saan nakatagpo niya ang isang genie dahil lamang sa isang lumang baril na ginamit niya para barilin ang mga lalaking naghahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito nagkaroon siya ng overpowered na kakayahan sa tulong na rin ng genie na may pangalang Senya, at nagawa pa niyang masaktan ang leader ng isang gang na may pangalang Marito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang sandali ang lumipas, ipinagmamalaki ni Senya na sa wakas ay ipinapakita na ni Ara ang kanyang tunay na kakayahan at unti-unti nang lumalabas ang kanyang likas na galing. Inaasahan na ito ni Ara sa kanyang sarili dahil siya lang ang angkop na papalit kay Marito at makuha ang kalooban ni Maharo. Dumating si Ara at nalaman na wala pala si Maharo sa klase at lumitaw si Goldilocks para purihin si Ara sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pagsuntok. Gusto sana siyang kausapin ni Mana kaso abala si Ara sa paghahanap kay Maharo. Sinabi sa kanya ni Mana na nasa ospital ito at inaalagaan ang kanyang kapatid at kaya naman, dali-daling pumunta si Ara sa ospital para makita siya. Sa daan ay ibinunyag ni Mana kay Ara na nasa Juvenile Detention Center ang kanyang kapatid 2 taon na ang nakakaraan, dahil sa pagbugbog sa isang pulis na pinipilit ang kanyang mga kaibigan na magbenta ng droga. Habang dinakip, doon ay hinikayat niya si Mana na patuloy na maging isang mabuting tao at ang mga salitang iyon ang nagpapalakas ng loob kay Mana hanggang ngayon. Kinilala ni Ara na marami na siyang pinagdaanan at ibinunyag ni Mana na babalik na ang kanyang kapatid sa susunod na linggo. Sa ospital, ipinakita ni Maharo sa kanyang kapatid ang pagkaing ginawa niya para sa kanya at di man ito kaakit-akit tingnan, ngunit ipinangako niyang makakatulong ito para magpapakalma sa kanya. Sinubukan niyang pilitin na kumain ang kapatid ngunit napigilan ito ni Marito. Dumating si Ara sa ospital na kinakanta ang kanyang theme song tungkol sa pag-akit sa mga babae at nagkunwari na nagulat na makita si Maharo doon. Iniisip ni Maharo na si Ara ay ang nakakatakot na rough guy, ngunit ang walang kamuwang-muwang na bata ay hindi maiwasang kiligin sa pagtingin sa kanya ni Maharo. Ipinaliwanag ni Marito na mababaliw siya sa pananatili sa ospital at nagtawanan sila nang sabihin ni Ara na akala niya ay baliw na siya. Sinabi ni Maharo kay Ara na umalis na dahil tanging mga miyembro ng pamilya lang ang pinapayagan at tinawag siya ni Marito. Tumugon siya sa pag-asang may magandang sasabihin ito sa kanya ngunit sinabi lang ng kanyang kuya na siya ang umalis. Tumakbo si Maharo at pagkatapos siya ay nalungkot. Ngunit hinihila siya nito sa pader at idineklarang ang pagkatalo niya sa isang kalaban ay hindi nangangahulugang siya na ang pinakamahalaga, hindi masyadong naintindihan ni Ao. Raang tunay na nangyayari at masaya lang siya na itinulak siya ni Maharo. Pinuri siya ni Marito sa kanyang mga aksyon sa digmaan kaso nagpakumbaba si Ara tungkol dito, at ginawa lang niya ang sa tingin niya'y kinakailangan at bilang kapalit, hiningi niya kay Marito na iwan na sa kanya sina Shiguma at Maharo. Imbes na iminungkahi ni Marito na mag-group date sila at ito'y isa sa mga paboritong bagay ni Ara, si Tatsu ang nag-aayos ng lahat ngunit nagalit siya nang hindi nagustuhan ni Ara na masyadong maraming tao ang inimbitahan. Excited si Tatsu para kay Ara dahil magiging sobrang sikat siya pagkatapos talunin si Shindo, at sa tingin niya dapat itong ipagdiwang sa beach at hinayaan ni Ara na tumakbo ang kanyang isipan sa mga ideya para sa group date at hindi siya maaaring maging mas masaya. Inaasahan din ni Mana ang group date at iniisip niya kung paano talaga nagpakita si Ara ng katangian ng isang Honkai person sa laban. Ayaw sumama ni Greenhead dahil pakiramdam niya ay may utang na loob siya kay Ara, ngunit ipinunto ni Mana na malaki ang naging papel niya sa pagligtas kay Ara. Pag-uwi ay tiningnan ni Ara ang kanyang mga muscle subalit nahihirapan sina Senya at ang kanyang ina na makita ang mga ito at sa gabi, nagtataka si Ara kung siya ba ay nagkakaroon ng mas maraming aspeto ng isang lalaki at sinangayunan ni Senya na mukha siyang matigas. Iniisip ni Ara ang lahat ng aktibidad na naghihintay sa kanya sa beach at nagtataka kung maaari bang matapos ang date sa isang halik kay Maharo. Isaalang-alang pa niya na baka unang beses siyang magkaroon ng plot, ngunit tinawag lang siya ni Senya na isang weirdo. Pagdating ni Ara sa beach, nalaman niyang walang tao doon at tiningnan niya ang oras at nalaman na ang buong pangyayari ay talagang isang combat date sa grupo. Idineklara ni Tatsu na magsisimula na ang kaganapan kaya pumasok sina Oda at Dawan sa ring.
Nagtataka si Aura kung ito ba talaga ang group date at hindi maisip ni Senya ang mas masayang oras. Nagsimula ang laban sa grappling at nagpumigla si Oda para makalabas sa headlock. Hindi gumalaw si Dawan ngunit nang siya ay kumilos, nagawang itulak niya si Oda pabalik at may nakakatakot na itsura sa mukha ni Dawan at nagtataka si Tatsu kung plano niyang tapusin ang laban, ngunit biglang hindi na gumalaw si Dawan kaya naguluhan ang lahat. Tiningnan ni Tatsu ang nangyayari at kailangan niyang ipahayag sa lahat na nagkaroon ng problema sa likod si Dawan. Idineklara si Oda bilang panalo kaso masama ang kalagayan niya subalit idineklara ni Zabo na ibubuhos niya ang lahat para magbayad kay Ara sa laban, ngunit binanggit ni Ara na hindi naman siya kasali sa laban. Subalit sa isang sulyap sa bracket ay nagpapakita na kasali pala siya, kaya lumabas si Ara na lubos na natatakot at ang tanging inaasahan niya na lang ngayon ay makita si Maharo na nakabikini, ngunit nadurog din ang pangarap na ito nang makita niyang mas maraming damit na sinuot si Maharo kaysa sa dati. Sa loob ay nanalo si Goldilocks sa isang laban subalit ipinahayag ni Marito na siya na ang susunod, labis na humanga si Maharo sa kanya gaya ng dati at mabilis na tinapos ni Marito ang laban kontra kay Blondie. Inanunsyo na si Marito ang nagwagi at lahat ay nagpahinga sandali, nagugutom si Maharo kaya masigasig na nag-alok si Ara na kumuha ng pagkain para sa kanya, galit na galit si Shindo dahil sa pagiging tagaluto ng pagkain ngunit sinabihan sila ni Ara na magpasensya. Kailangang maglingkod si Shindo kay Ara at nagtaka si Ara kung saan niya narinig ang pangalang Senya. Nagpapanggap si Shindo na hindi niya alam at sinabi sa kanya na tanungin mismo si Senya, ngunit hinihila lang siya palayo ni Senya. Bumalik sa tent, nanalo si Mana at lahat ay nag-cheer sa kanya at 7 taon na ang kanyang natalo ngunit si Zabo na ang susunod, idineklara ni Zabo na siya ang magiging tagumpay ngunit madali siyang tinalo ni Mana. Pagkatapos ay sunod-sunod na tinalo ni Marito ang ilang kalaban at lahat ng mga lalaki sa Shiguma ay masaya na nasa kanilang koponan siya, si Mana na lang ang natitira sa panig ng Monodokai kaya nakahinga ng maluwag si Ara dahil hindi niya kailangang lumaban. Hindi nasisiyahan si Marito sa pagiging isang magaling sa laban kaya nagpasya siyang isali si Ara sa panig ng Monodokai, magiging tag team match ito sa pagitan nila at si Jab Bashira ang magiging kakampi ni Marito. Hindi sa tingin ni Ara na dapat nila itong gawin kaso nagulat siya nang sa tingin ni Mana ay dapat nila itong subukan, tumanggi si Senya na mag-merge kay Aura dahil gusto niyang makita ang aksyon ng Hankai ni Aura. Malapit nang magsimula ang huling laban kaya inanunsyo ito ni Tatsu at lahat ay nag-cheer, lalo na ang mga lalaki ng Shiguma at si Maharo na baliw sa kanyang kapatid, ipinakilala si Mana bilang isang higanti at si Ara ay nakilala bilang isang one-hit one-kill na striker. Pinabayaan ni Ara na si Mana ang mag-umpisa sa laban kaso naisip niya na walang pagkakataon na siya ay mananalo laban sa dalawa, nagsimula ang mga kalaban sa grappling at nakuha ni Jab Bashira ang kalamangan. Nagawa ni Mana na e-balance ang laban gamit ang ilang wrestling maneuvers at naging patas ang laban nila, medyo walang interes si Ara ngunit napansin niya si Maharo na nagmamakaawa sa kanyang kapatid na magtag-in at ipakita sa lahat kung ano ang kanyang kakayahan. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagbigay inspirasyon ito kay Ara at sinabi niya kay Mana na magtag-in siya, na insulto si Jab Bashira na makitang kumpiyansa siya ngunit pinigilan siya ni Marito sa pag-atake. Iginiit ni Jab na hayaan siyang lumaban pero hinihingi ni Marito na siya ang magtag-in at binanggit ni Marito kay Ara na umpisahan na nila kaso nagkunwari lang si Ara na may injury siya, napagtanto niya na kung susubukan niyang magpasikat, magtatapos lang siya sa pagiging deleted. Napagdesisyonan niyang ipaubaya na lang kay Mana ang natitirang bahagi ng laban, sa huli ay malubhang binugbog ni Marito si Mana habang ang karamihan ay nag-cheer sa kanya. Kaya naman doon ay ipinahayag ni Mana na hindi siya susuko, subalit ginamit lang ito ni Marito para ilabas ang kanyang signature move na tinatawag na King Cobra Twist, tinukso ni Marito si Ara at binanggit na mamamatay si Mana kung hindi siya magtag-in. Naisip ni Ara na ang laban ay para lang sa katuwaan at dapat lang sumuko si Mana. Nagulat ang lahat nang nakawala si Mana ngunit halata na nasaktan ang kanyang balikat at hinangaan ng lahat ang kanyang determinasyon habang itinulak niya pabalik si Marito, at nagulat si Marito nang makitang nagdugo siya. Hindi ito inaasahan ngunit seryosong lumaban si Marito at itinapon si Mana sa langit. Habang handa na si Marito na ilabas ang panghuling atake ay na-distract siya ni Ara sa pamamagitan ng pagturo sa isang hindi totoong burrito whop. Gumana ito ngunit natahimik ang karamihan nang nagalit si Marito,
Hinihila niya si Ara sa ring at sinuntok si Tatsuo nang subukan niyang pigilan ito. Galit na galit si Marito dahil nagsisinungaling siya tungkol sa Hot Pocket at hinabol siya palabas ng ring. Sinubukan ni Mana na ipaalala sa kanya na siya ang tunay na kalaban ni Marito ngunit abala na siya kay Jab Bashira. Sa hindi inaasahang paraan ay nagawang talunin ni Madara si Jab Bashira kahit isang braso lang ang gamit, ngunit nasa malaking gulo pa rin si Ara. Ipinahayag ni Mana na sila ang magwawagi ngayong araw at nagbitaw siya ng flying kick. Muntik nang mawala ng malay si Marito kaso pinaglaban niya ito dahil sa pagmamahal niya sa handheld foods. Inihagis niya si Ara kaso ang walang buhay na katawan ni Ara ang nakapagpabagsak kay Jab Bashira. Kumpleto si Tatsuo sa 3 bilang at nag-cheer ang lahat habang inanunsyo na sina Mana at Ara ang nagwagi. Nagdiwang ang dalawang lalaki at nais ni Ara na tumigil na ang kanyang kaibigan. Hirap kontrolin ni Marito ang galit niya sa pagkatalo at ibinagsak niya ang buong tent. Natapos ang araw at naalala ni Mana ang mga lumang araw kung kailan magkasama silang lumalaban ni Ara. Binanggit ni Ara na hindi sila kailanman gumawa ng ganitong kabaliwan na bagay at ayaw niyang ulitin ito. Hindi maipaliwanag ni Mana ang paghanga niya kay Ara dahil sa laban at sa suntok na ginamit niya para talunin si Shindo. Iniisip niya na talagang kahanga-hanga si Ara ngunit suko na si Ara sa lahat ng papuri, at dumaan si Maharo sa kanila sakay ng kanyang kamelyo kaya agad na sinundan siya ni Ara. Natapos ang makabuluhang araw kaso makikita natin na malapit lang sina Shindo at Shenji habang pinapanood nila si Mana. Kaso dito muna matatapos ang recap natin. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.